mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Minsan, hindi natin dapat ibigay ng buo ang ating sarili sa isang tao kung hindi naman tayo sigurado sa nararamdaman niya para sa'yo. May mga tao kasing akala natin ay kaya tayong panindigan o mahalin kahit na nasa mali tayong sitwasyon. O kaya naman ay kaya nilang ibalik ang pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Pero sa huli, ay doon lang natin ma-realize na iba pala ang mahal sa kailangan lang. Ako nga pala si Carol, 35 years old, at magpahanggang ngayon ay wala pa ring asawa. Hindi naman sa pangit ako o walang nanliligaw. Sadya lang talaga na may pagkamapili ako sa mga lalaki. Madali kasi akong ma-turn off kapag may napapansin na akong hindi maganda sa mga ugali nila. Kaya naman, nagsisimula pa lang sila na ligawan ako, ay binabasted ko na talaga. Nang sa ganon ay hindi na sila umasa pa. Ako nga pala ang panganay sa amin. Pero katulad ko ay wala pa ring asawa ang nag-iisa kong kapatid. Dahil kahit babae ito, ay kung umasta naman ay para ring lalaki. Kaya naman malabo na rin siguro kung magkapamangkin rito. Dahil ang sabi niya ay hindi raw siya mag-aasawa ng lalaki. Kahit naman ganon ay marami pa rin naman sa aking tumatawag na tita. At iyon ay ang mga anak ng aking mga kaibigan. Sa amin kasing magkakaibigan ay ako na lang talaga ang hindi pa nag-aasawa. Kaya nga marami rin ang nanghihinayang sa akin. Dahil sayang naman daw ang beauty ko. Hindi ko naman sila pinapansin kapag kinakantsawan nila ako. Nasanay na rin naman kasi ko na sabihan nilang choosy o kaya naman ay pihikan sa mga lalaki. May pagkakataon pa ngang iniisip na nila na katulad rin ako ng aking kapatid na hindi lalaki ang gusto kundi katulad ko ring babae. Well, sa bagay na yan ay isa lang naman ang sigurado ko. At iyon ay nang may milagrong nangyari sa amin ng inaanak ko. Mayroon nga pala akong best friend na itago na lang natin sa pangalang Lerma. Mayroon na itong asawa at anak. At tita ang tawag ng anak niya sa akin. College pa lang kami ay magkaibigan na kami nito. At kahit hanggang sa magkatrabaho na, ay hindi pa rin naputol ang aming pagkakaibigan. Sa katunayan ay ninang pa nga ako ng anak niyang panganay. At kadalasan din ay ako ang kasakasama nito sa lakaran dahil nasa ibang bansa ang kanyang asawa. Madalas din ako kung tumambay sa kanilang bahay, lalo na sa tuwing day off ko. Kaya naman malapit talaga ako sa mga anak ni Lerma. At kung tutuusin, ay parang anak na nga rin ang turing ko sa mga ito. Lalong-lalo na nga sa inaanak kong si Joseph, na madalas ay ako rin ang kasakasama nito nung bata pa siya. 3 ang anak ni Lerma, at si Joseph ang panganay. Nasa 22 years old na ito, dahil college pa lang kami nang mabuntis na si Lerma ng kanyang asawa. Kaya naman, hindi na ito nakapagtapos pa ng pag-aaral. Pero maswerte pa rin naman siya dahil pinanindigan ito ng kanyang asawa. Sa katunayan ay sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanilang pagsasama ay hindi siya iniwan nito. Bagkus ay pinatunayan pa sa kanyang mga magulang na kaya siya nitong bigyan ng magandang buhay. Natupad naman iyon ng kanyang asawa. Sa katunayan ay mayroon na nga silang sariling bahay ngayon at negosyo na pinapatakbo ni Lerma. Kaya lang sa kabila naman nun ay nawawalan na siya ng oras sa mga anak niya. Dahil madalas
ay busy siya sa kanilang negosyo. Hanggang sa isang araw ay napasyal ako sa bahay nila dahil may ilang buwan na rin akong hindi nakakapunta roon. Simula kasi nang ma-promote ako sa aking trabaho ay medyo nadagdagan na ang gawain ko. Kung kaya't kinailangan ko talagang mag-overtime. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon para pumunta sa bahay nila, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sapagkat namimiss ko na rin naman nakakwentuhan ang aking kaibigan. Ngunit bago naman pumunta sa kanila, ay namili muna ako ng pagkain para sa kanyang mga anak. Alam ko kasi na kapag nakita nila ako, ay hahanapan din nila ako ng pasalubong. Dahil sa tuwing lumilibot ako doon, ay may dala-dala ako. Kaya naman nang madaanan ko ang tindahan ng pizza, ay iyon na ang binili ko. Tutal naman, ay lahat sila ay iyon ang gusto. Pagdating ko naman sa bahay nila Lerma, ay kaagad naman akong pinagbuksan ng gate ng katulong niya. Wala namang kamalay-malay ang aking kaibigan na dadalaw ako doon. Kaya tuloy hindi ko ito naabutan sa bahay. Ngunit pagpasok ko sa loob, ay nandun naman si Joseph, habang nanonood ito ng TV. At pagkakita niya sa akin ay kaagad naman itong nagmano. At saka inabot ang dala kong pizza. Nako Ninang, wala po si Mami eh. Nagpunta po sila ng mga kapatid ko sa mall. At may project daw ang mga ito na kailangan bilhin doon. Anya sa akin ni Joseph nang makita ko nito. Pero baka pauwi na rin po yung mga yon. Kanina pa po kasi sila nagpunta doon. Dagdag pa nito. Ganun ba? Sige, maghihintay na lang ako. Hindi rin naman kasi alam ng mami mo na pupunta ako eh. Teka nga pala, bakit hindi ka sumama sa kanila? Tanong ko naman dito. Ayoko po, hindi rin naman po ako mag-e-enjoy doon kapag kasama ang dalawa. Tugon naman nito na ang tinutukoy ay ang dalawang kapatid. Pagkaupo ko sa sofa nila ay nagpatuloy lang sa panonood si Joseph, habang hindi ko naiwasan na pagmasdan ito. Sa paglipas kasi ng panahon ay hindi ko ito napapansin, dahil ang tingin ko pa sa kanya ay bata pa. Pero nung mga oras na yon, ay doon ko lang napagtanto na binata na pala ang inaanak ko. Tahimik at magalang si Joseph. Madalang ngumiti, pero kapag ngumiti ay para bang may sariling ilaw ang buong paligid. Gwapo at matangkad rin ito na katulad ng kanyang ama. At ang pangangatawan ay talaga namang parang ganun sa mga hunks na artista. Sa aking pagmamasid rito ay para bang biglang may kung anong kumislot sa dibdib ko na hindi ko pa noon maintindihan. Lalo na nang alukin ako nito ng pizza na dala ko. Sa bawat pagngiti niya sa akin ay para ring may kung ano sa puso ko ang binubuhay noon. Kaya naman sa loob-loob ko ay sinaway ko ito. At sinabi sa aking sarili na, ano ka ba, Carol? Inaanak mo yan. Anak niya ng best friend mo. Nalabis ko na lang ikinatawa. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin sila Lerma. At kagaya nga ng inaasahan ko ay nagulat ito nang makita ko doon. Pero sa kabila nun ay napalitan naman iyon ng kasiyahan. Dahil na-miss din daw niya ako. Panay din ang kwento nito nang makaupo sa kanilang sofa. At nalaman ko mula rito na may nililigawan na raw ang inaanak ko. Hindi ko naman alam noon kung paano magre-react sa sinabi niya. Sapagkat parang may kung anong sakit akong naramdaman noon sa puso ko na hindi ko rin mawari. Nung una ay akala ko nga na baka dahil lang iyon sa anak na rin ang turing ko rito. Pero nang ipakilala na sa amin ni Joseph ang babaeng nagugustuhan niya, ay doon ko lang na-realize na iba na pala ang tama ko sa aking inaanak.
Nang dumating ang kaarawan ni Lerma, ay doon ipinakilala sa amin ni Joseph ang babaeng nililigawan niya. Wala naman akong masabi dito. Dahil kung ang panlabas na kaanyuan lang naman ang pagbabasehan, ay pasadong-pasado sa akin ito. Kung bagay na bagay siya sa aking inaanak. Dahil maganda, maputi at sexy ito. Yun nga lang, pagdating naman sa pag-uugali, ay doon ito bumagsak. Sapagkat, base sa pagkilatis ko sa kanya, ay para bang may itinatago itong hindi magandang pag-uugali. May pagkabastos kasi ito na para bang hindi napalaki ng maayos ng kanyang mga magulang. At sa bagay na yon ay hindi lang pala ako ang nakapansin noon, kundi pati na rin si Lerma. Kaya naman bilang ina ni Joseph ay kinausap nito ang kanyang anak. Sinabi nito sa anak na wag muna niyang madaliin ang panliligaw rito. Dahil marami pa siyang babaeng makikilala na mas sigit doon. Imbes namang maintindihan iyon ni Joseph, ay tila ba minasama pa niya yon. Kaya ang ending ay nag-away silang mag-ina at lumayas ito. Mabuti na nga lang din ay sa akin ito nagpunta. Kung kaya't hindi na masyadong nag-alala pa si Lerma. Hinayaan ko lang naman ito sa bahay ko, hanggat ayaw pa niyang umuwi. Pero habang kasama ko naman siya, ay para bang mas nahuhulog ang loob ko rito. Lalo na nga sa tuwing naglalambing ito sa akin na para bang magjowa kami. Isang gabi, nang ako ay maagang nakauwi galing trabaho, ay nadatnan ko nang nagluluto si Joseph ng aming hapunan. Pagkakita naman sa akin ito ay kaagad rin siyang nagmano at saka magalang na nagsalita. "Ninang, tamang-tama po ang dating nyo. Maluluto na po ito." Wika sa akin ito. "Ganun ba? Ano ba yung niluto mo? Mukhang masarap pa." Anya ko naman sa kanya. "Nilagang baka po. Sana magustuhan nyo." Tugon naman sa akin ito at pagkaluto ay naghain na rin. Kaya naman pagkabihis ay lumabas na rin ako ng aking silid. At saka kumain kasalo si Joseph. Masarap naman ang luto nito. Sa katunayan ay naparami talaga ako ng kain. At habang kami ay kumakain noon, ay panay lang naman ang kwentuhan naming dalawa. At hindi ko inaasahan noon, natatanungin ako nito tungkol sa love life ko. "Ninang, may nagugustuhan na po ba kayo ngayon?" Tanong nito sa akin. Napalingon naman ako sa kanya at bigla nilang nakaramdam ng kaba sa aking dibdib. Hindi rin naman ako kaagad nakasagot dito. "Wala, masaya na akong ganito." Tanging naisagot ko na lang sa kanya. "Ganun po ba? Pero hindi po ba kayo naiinggit minsan kapag nakakakita kayo ng mga magjujowang magkakahawak kamay habang naglalakad? O kaya naman yung may mag-aalaga sa'yo, yung may nagmamahal?" Tanong muli sa akin ito. Gusto ko nga sana iyong sagutin ng diretso, pero hindi ko magawa. Dahil ang gusto kong sabihin ay, Ikaw ang gusto kong magmahal sa akin." Ngunit noong mga sandali namang yon ay tila ba ayaw bumuka ng aking bibig. Marahil ay natatakot rin ako na baka iba ang isipin nito. Kaya naman pabiro na lang akong nagsalita na, siguro ay hindi pa ako ipinanganganak ang lalaking mamahalin ako. Pero sa sinabi kong yon ay hindi ko inaasahan ang isasagot nito. "Nako ninang, baka po matagal pa yon. Malay nyo naman po isang araw, bigla na lang may magtapat sa inyo na mahal na niya kayo." Anya naman nito na hindi ko alam kung ano ang ibig ipakahulugan. Simula naman noon ay mas naging malapit kami sa isa't isa ni Joseph.
Sa katunayan ay nagbabahagi na rin siya sa akin ng kanyang pangarap. Katulad na nga lang ng makapagtapos ng pag-aaral, makapag-ipon at magkaroon ng masaya ring pamilya. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ay lalo naman ako nitong napapahanga. At sa nakikita ko rito, ay hindi na siya simpleng bata. Hindi na siya simpleng inaanak ko na anak lang ng best friend ko. Isa na siyang lalaki na marunong rumespeto, marunong magmahal at marunong maghintay. Pero ako yung babaeng magaling lang magpayo. Pero sa sarili ko ay hindi ko naman maamin kung ano ba ang totoo kong nararamdaman. Sa labas ay matapang, pero sa loob ay duwag. Kaya naman sa tuwing tinatanong niya ako ng diretsyo, ay palagi lang akong lumilihis. At kapag binibiro niya ako ng kanyang damdamin, ay tinatawanan ko lang ito. Pero ang totoo, bawat biro niya, bawat tawag niya sa akin ng ninang, ay para bang unti-unting nasisira ang pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa. Minsan nga ay napapaisip na lang ako na bakit sa dinami-rami ng lalaking pwedeng umistorbo sa puso ko, ay bakit kailangang siya pa? Siguro kasi ay dahil sa mga tahimik na gabi, ay siya lang ang nakikinig sa akin. Sa mga araw na pagod ako sa mundo, ay siya lang ang kumukumusta sa akin. Sa bawat pagkibit ng balikat ko, ay siya lang ang hindi sumusuko. At kahit anong gawin kong iwas sa nararamdaman ko, ay ang pangalan lang niya ang isinisigaw ng puso ko. Si Joseph, ang lalaking hindi ko dapat minahal. Dahil parang anak ko na ito. Pero paano ko ba ito maiiwasan kung siya lang ang lalaking nakakita sa akin? Hindi bilang ninang o kaibigan ng mami niya, kundi bilang babae. At doon ako natakot. Dahil alam kong kapag bumigay ako, ay wala na itong atrasan. Hanggang sa umuulan noon buong araw at wala akong pasok sa trabaho. Wala ding pasok noon si Joseph sa eskwelahan. Kung kaya't buong araw lang kami nitong nasa bahay. Natulog lang naman kami nito pareho. Pero nang sumapit na ang hapon, ay nagulat naman ako nang maglabas siya ng alak. At yayain akong uminom raw kami. Hindi ko naman alam noon kung ano ang isasagot sa kanya. Pero sa huli ay napilit din niya ako. Total naman ay wala ring pasok kinabukasan. Kung kaya't kahit malasing ay ayos lang. Nagluto si Joseph ng aming pulutan. At pagkatapos ay binuksan ang TV para habang umiinom raw ay nanonood kami. Tahimik lang naman si Joseph habang ito ay tumatagay. At ang mata niya ay nakatutok sa pinanonood. Samantalang ako ay pinakikiramdaman lang naman ito. At kunwari ay nanonood din. Pero ang totoo ay wala talaga sa pinanonood ko ang aking atensyon, kundi sa aming iniinom. Nang mga lahati naman na namin ang laman ng bote ng alak, ay para bang tinamaan na rin kami nito pareho. Sa katunayan ay namumungay na nga ang mata ni Joseph, na halatang hindi sanay uminom. Nagulat naman ako nang biglang tumabi sa akin ito. At walang sabi-sabing hinalikan na lang ako sa aking labi. Gusto ko nga sana itong pigilan. Pero may kung ano sa aking pwersa ang tila nag-utos na hayaan lang siya. Para kasi sa akin ay totoo ang halik na yon, na may damdamin na namumuo sa aming dalawa. Kaya naman kumanti lang ako ng halik kay Joseph. Banayad pero malalim. Nasa ganun naman kaming tagpo nang maramdaman ko ang kanyang kamay na humahaplos na sa aking katawan.
At dahil sa ginawa niyang iyon, ay para bang may boltahe ng kuryente ang tumaloy sa aking ugat. Sa katunayan, ay halos hindi nga ako noon makahinga. Dahil parang may kung ano ang gustong sumabog sa akin. Nang pareho naman na kami nitong hindi nakapagpigil, ay doon na nga nangyari ang isang kasalanan na hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan. Para kasi sa akin ay mahal ko naman talaga si Joseph at handa akong ipaglaban ito. Yun nga lang, hindi naman ako sigurado kung ganoon din ba siya sa akin. Pero sa ipinararamdam at ipinakikita niya, ay batid ko namang may pagtingin din ito. Kaya lang, hindi nga lang pa nito inaamin. Hanggang sa pagkatapos ng namagitan sa amin ni Joseph, ay parang wala lang sa kanya yon. Buong akala ko nga ay mapag-uusapan namin yon. Ngunit nagulat na lang ako nang magpaalam na ito at uuwi na raw siya sa kanila. Hindi ko naman ito pinigilan at hindi na rin binanggit pa ang nangyari sa amin. Naisip ko kasi na baka kaya siya uuwi na ay upang makapag-isip at magpalakas na rin ng loob para umamin sa kanyang nararamdaman sa akin. Ngunit isang buwan na ang lumipas ay hindi pa rin ito nagpaparamdam. Kaya naman, naisipan ko na nun dumalaw kila Lerma. Hindi ko naman dun naabutan si Joseph dahil nasa school pa raw ito. Pero nang uuwi na ako, ay siya namang pagdating nito. Kasama ang isang babae na ipinakilala sa aming girlfriend niya. Noong mga sandaling yon ay doon naging klaro ang lahat sa akin. Na ang nangyari sa amin ng aking inaanak ay isang pagkakamali lang. Isang laro lang na dapat nang kalimutan. Sapagkat wala pala akong dapat na ipaglaban. Dahil ang akala kong lalaki na minamahal ko ay mahal rin ako. Pero lahat pala ng yon ay akala lang. Dahil ang totoo ay imahinasyon ko lang ang lahat. Kaya naman pagkatapos ng pangyayaring yon, ay hindi na muna ako nagpunta kila Lerma. Tinanggap ko na rin ang promotion ko para ilipat sa ibang lugar. Hindi ko kasi alam kung paano makaka-move on sa nangyari sa amin ng inaanak ko. Pero para sa ikabubuti naming lahat, ay mas pinili ko na lang din na lumayo na lang. Dahil alam kong kasalanan din sa batas ng tao at sa mata ng Diyos ang ginawa naming dalawa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Carol at ito ang kwento ng buhay ko.